2 taon nang nahihirapan, 2 taon nang daladala ang kanyang napakalaking tiyan. Siya si Maribel Ebora Valencia, 39 na taong gulang, ng Barangay Malitam, Batangas City. Isang ilaw ng tahanang nooy nagniningning ang liwanag, ngay aandap-andap at tila unti-unting nawawala ng pag-asa kung ang taglay na karamdamay malulunasan pa. Pang naisip ko yung mga anak ko po. Ayoko pang mawala sa mundo. Nasasabi ko dun po sa anak ko, ang ilaw ng ating bahay, ako yun, pero aandap-andap na. Gusto ko na po makalaya sa sakit ng ako'y buhay. Isang inang sa kabila ng nararamdamang takot at hirap, pilit lumalaban upang madugtungan ang buhay para sa asawa at 3 mga anak. Subalit paano nga ba lulunasan ng mabigat na karamdaman kung ang tanging magagawa lang ay patuloy na umasa at maghintay? Lagi naman po akong napunta, yun pa rin po sabi na tatawagan po ng tatawagan pero wala pa rin po. Ngayon po, meron pong ospital na nasabi sa akin, ma-operahan daw po ako, kailangan nga din daw po talaga ng opera. Agad-agad din daw po. Marami pang misyon ng ating haharapin. Marami pang mga kababayan natin ang nangangailangan ng ating tulong at panalangin. Ito rin po sana ninyong ang pag-share ng video na ito ay tulong nyo para sa ating mga kababayan. Ate Maribel, kapit lang. Maraming nagmamahal sa'yo. Nandyan si God para sa inyo. Kailangan na rin po ng agarang atensyon. Sana tulad din po ng iba, mapansin ngayon ang kanyang kalagayan. Hello ate, kilala mo na ako. Opo. Pero magpapakilala pa rin ako ng formal ha. Yan. Ate Maribel nga no? Opo. Ako ay si Kuya Benji. Ako ay taga rito din ako, Batangas City. Isa akong charity vlogger. Ang layunin ko'y makatulong sa ating mga kababayan, pero hindi ako yung tumutulong ha. Wala akong naitutulong. Ang tunay na tumutulong sa atin ay yung mga kababayan natin na nakakapanood. Ate Maribel, Opo. sumasang-ayon ka ba na makuna ng iyong kalagayan? Opo, opo. Ilang taon na si Ate Maribel? 39 po. May asawa? Opo, meron po. Nasa trabaho po. Gwardiya lang po ang asawa ko po. Ilan ang anak? 3 po. Kung panganay ko po ay 17, bago 15 po, bago 6 po. Nakakapag-aral naman yung mga bata. Opo, nakakapag-aral naman po. Ano nga eksaktong lugar to ate? Ilang-ilang street, Balitang, Batangas City po. Barangay Malitam, Opo. Batangas City. Kumusta naman kayo dito? Ito po, mahirap ang pamumuhay dahil po sa aking karamdaman po. Dahil po ng aking tiyan. Lumalaki nga po. Mga kababayan, ito po yung tumawag ng pansin sa akin, ano? Kasi nagpadala ka ng video, di ba? Opo. Actually, noon pa po ito. Hanggang sa ito, nagpadala nga po si ate ng isang video sa akin kung saan nakita ko po yung kanyang kalagayan. Ito po yung kanyang sitwasyon. At ito po yung umagaw ng pansin sa akin, yung kanyang napakalaking tiyan. Anong nangyari ate? Yun nga po, na-diagnose po ako ng 2022 na may ovarian new growth daw po, yung mabilis na lumaking bukol. Yun nga po, bago nga po, hindi agad na po ako maoperahan dahil daw po ay mataas po ang aking diabetes at saka may mga komplikasyon po. Pero po nitong February, na idisugod po ako sa ospital, nasabi po ng doktor doon, hindi na pwedeng hindi ooperahin daw po. Dahil daw po ng maaari na daw pumutok po ito. Grabe rin po yung laking ng tiyan niya yung ipinadala na picture sa akin, ano? Hindi ko lang po pwedeng ipakita dito sa vlog. Ano po siya talaga? Again, para siyang isang lobo na pwedeng pumutok Kailan pa siya nag-umpisa na lumaki yung tiyan mo? Noong 2022 pa po. Ibig sabihin, itong sitwasyon na ganyang kalaki, 2 taon na. Opo. Mas tumindi po nitong February kasi naka-antibiotic po ako. Nagtigas po siya na nagtigas. Dahil lang po nagkaroon ako ng bukol sa may puwitan po. Isa pong malaki din po naging problema, kaya medyo nakatagilid nga po ako, ginagamot ko pa rin hanggang ngayon po. Kumusta yung pagpapacheck up o pagpapagamot na ginagawa mo sa tiyan? Ay ngayon po hindi na po ako nakabalik dahil po hindi po ako nakakabangon, ngayon pa nga lang po.
Dahil noong February nga po ako nasa ospital, ngayon lang po nakakatayo, hindi po po nakakabalik sa ospital ulit. Dun sa huling bisita mo sa doktor, anong sabi ng doktor? Ay, nito pong labas ko po ng ospital nang nakausap ko po ngayon. Yun nga po, kailangan ko na daw pong maoperahan agad-agad. Gusto nga po nila, huwag na akong lumabas. Eh, sa kagipitan po namin, wala po kaming perang pampaopera. Yun naman ate, paulit-ulit sinasabi ng mga kababayan natin, na-experience ko, may mga ospital na libre, pwede kang maoperahan. Bakit Opo. hindi ka maoperahan? Dahil po, ang sabi po, ikukonsulta po lagi, tatawagan. Pero hindi naman po ako natatawagan dahil sa dami yata siguro po ng maraming pasyente, napapailaliman po yung papel ko. Eh, lagi naman po akong napunta, yun pa rin po sabi na tatawagan po ng tatawagan, pero wala pa rin po hanggang sa napagod na po ako dahil malaki na po yung tiyan ko. Ay ngayon po, meron pong ospital na nasabi sa akin, ma-operahan daw po ako, kailangan nga din daw po talaga ng opera. Agad-agad din daw po. Tsaka naunawaan ko, dun sa experience natin kay Nanay Annabel, yan. Si Nanay Annabel, yung naranasan po natin kay Nanay Annabel, so napanood mo yung kay Nanay Annabel. Si Nanay Annabel po, naoperahan. Yan, shoutout po sa mga kaibigan natin sa Batangas Medical Center. Then this time naman, ilalapit naman natin sa inyo si, yan, mga kababayan. Si Ate Maribel naman. Alam ko naman, tulad nga ng nasabi ni Nanay na marami naman pwedeng lapitan. Kaya lang, hindi po kasi literal na lahat ng pangangailangan sa ospital ay libre talaga. Yan, na personal pong naranasan ni Nanay Annabel, yung ganun sitwasyon at kahit yung iba pa. Kaya and then this time mga kababayan, lumalapit naman po ako para kay Ate Maribel. Kasi talagang kita ko dun sa sitwasyon. Again, hindi ko lang po pwedeng ipakita yung tiyan niya. Kailangan na rin po ng agarang operasyon ni Ate Maribel. Ayun, sa mga nais po magpaabot ng kanilang pagmamahal para kay ate, kung kayo gagamit ng ating account, isang maiksing message po for Maribel. Yun po para alam ko na kung meron po ako matatanggap, yun po ay para sa kanila. At napapansin ko yung mga balat mo. Bukod dun sa malaki yung tiyan, may iba ka pa bang karamdaman? Meron po. Yan, psoriasis nga po. Yan, isa pa rin po nga sakit po yan, psoriasis po. Ayan, yan, isa pa rin nga po problema po yan. Pag nasa ospital po. At tulad ng sinabi mo kanina, meron ka rin diabetes. Opo, nag-i-insulin na rin po ako. Nagtuturok na po ako 2 bisis. Umaga at hapon. Gaano katagal na yung diabetes mo? Balit pa si buhat din po na sabay na rin po nung paglaki ng tiyan ko po. Yun, dahil nagkaroon na po ng komplikasyon. Sabay-sabay na daw po sabi ng doktor. Pag nag-trigger na po yung aking psoriasis, sumabay na rin po yung diabetes ko po. Sabay na rin po yung arthritis din po. Doon sa kalagayan mo na meron ka ngayon, Opo. paano naapektuhan ng iyong pagiging ina at asawa sa iyong pamilya? Hindi ko na po nagagawa kung maging isang ina doon sa pag-iintindi sa aking mga anak at asawa. Kahit sa pamamahay, hindi ko na po yun magawa. Hindi ko na po kaya, ako na po ang iniintindi nila. Hirap na po ang aking pamilya para pakiramdam ko sa aking sitwasyon. Pati sila nagdudusa. Kaya ako pinahingi ng tulong para mawala na po yung karamdaman na rin at ako'y makalaya na po. Sa tagal na pong panahon na ako'y hirap na po. 19 years old pa lang ako, may sakit na hanggang ngayon po. Kaya ako'y hinahingi ng tulong. Opo. Dahil talagang walang araw po hindi masakit ang katawan ko. Salamat na lang nga po ako nakaasawa at anak. Yun na lang po ang blessing sa akin. Kaya kahit pa paano po magantihan ko yung mga asawa ko at mga anak, maintindi ko man lang. Dahil ang tagal na po talaga. Hindi na po ako makalaya. Gusto ko na po lumaya sa sakit. Opo. Kaya nung huli nga po, nung February 19, naisugod na naman po ako sa ospital. Halos ikamatay ko po dahil sa sakit, sa kirot. Kahit na po may mga gamot na tinuturok, sobrang sakit po. Hanggang ngayon po, masakit pa rin, nagagamot pa rin po ako dahil sa sugat na yan. Ngayon po. Sa totoo lang po ngayon, hindi po agad-agad pa rin po ako makapunta ng ospital dahil hindi ko pa po kaya. Pero pipilitin ko po dahil sinabi nga po sa akin ng doktor, kailangan ko nang maopera. Ayaw na nga po kung palabasin sa ospital, kailangan lang talaga po ng pera. Dahil sobrang hirap na nga po.
Dahil hanggang rin na po sitwasyon po. Malaki pong gastos araw-araw na sa maintenance ko pa lang po. Kaya po, yun po. Saan hospital ka ba na-confine? Nasa rit po. Salamat na lang nga po at may EBD na nagamit. At PWD na rin nga po ako. May mga card po nagamit kaya hindi nakaano po. Saan ka nakapila na hindi ka natatawagan? Sa BAT-MC po, naintindihan ko din naman po yung ospital din na po yun kasi nga marami din po talagang pasyente. Ay hindi rin po ako lagi makapunta na yung po sinasabi na sundutin ko daw po ng sundutin. Malaki po ang aking tiyan. Nahihirapan I-follow up po. na i-follow up. Follow up. Nahihirapan din naman po akong pumila at saka malaki po yung tiyan ko. Nahihirapan talaga po akong pagbiyahe. Kung gagawin ko po lagi, hirap na hirap po yung ang katawan ko. Kaya minsan, yan, nung January po, nung punta ako doon, ganun, inabot naman po ako ng sakit ng February. Hindi na po uli ako nakabalik. Kaya yung mga kaibigan natin sa ano po, no? Sa Batangas Medical Center, eto na po yung kalagayan ni Ate Maribel ngayon. Talagang kailangan na rin po ng agarang atensyon. Sana tulad din po ng iba, mapansin ngayon ang kanyang kalagayan. Malimit po akong mag-50-50 dahil po sa aking sakit nga po. Nagkasakit nga po, yun nga po, pag nabagsak po yung katawan ko, halos din ako makahinga sa kirot ng katawan, hindi ako makagalaw po. Nadadala na po ako sa ospital dahil lang susubang sakit po. Pagdating naman po ng ospital, hindi na naman po agad na alis ang sakit din po dahil ng sa buto po dahil ng psoriasis nga po. Pag naisip ko yung mga anak ko po, ayoko pang mawala sa mundo. Gusto ko pang makita ang hinaharap nila at yung pati ako gusto ko silang makasama pa talaga po. Gusto ko po silang makita. Masaya, ganyan po. Kahit may paramdam ko man lang po minsan, na yung magagawa ko sa kanila yung dapat yung isang ina para sa kanila. Hindi po ko magampanan kasi lagi na nga po kung may sakit, sila na lang po yung nag-iintindi sa akin. Imbis na ako mag-iintindi sa kanila, ang nangyayari po, sila na nag-iintindi sa akin. Kaya ako iawang-awa na sa aking mga anak. Ganun din sa asawa ko po. Opo. Imbis na ako po yung dapat gumagawa ng mga ganun bagay, hindi na nga po. Kaya nga minsan nasasabi ko doon po sana ko, ang ilaw ng ating bahay, ako yun, pero andap-andap na. Kaya, yun po. Naiyak po ako sa ganun pong klase. Kung naiisip ko po na dapat ako yung hindi ko na po nagagawa. Gusto ko po, kaya talaga ito na po ang masasabi ko. Gusto ko na po makalaya sa sakit ng ako'y buhay. Ayaw ko naman po makalaya. Nadala ko'y patay po. Makalaya sa sakit ng ako'y buhay upang magampanan ko na po maging isang ina at asawa sa aking pamilya po. Paano yan? Nagpunta lang talaga ako, wala akong maipatulong. Okay lang po. Basta, okay lang po. Bisita nyo lang po. Ako'y masaya na po na yun po. Basta masasabi ko lang, Ate Maribel, dasal tayo, ha? Opo. Kasi yun naman talaga. Tulad nga mga kababayan, like ko sinasabi, naitutulong ko lang po talaga, maipakita yung kalagayan ng tulad po ni Ate Maribel, and then sabay-sabay tayo na magdasal. Sana mula dun sa mga makapapanood po nitong mga video na ito ay marami po yung makapansin at makatulong po kay Ate Maribel. Wala ate. Wala po kasi akong kasama. Pwedeng pahawak ng ganyan. Yan. Kita po. Hello. Pero natatandaan mo, may sinend ka sa akin na short video. Opo. Yan. Dun sa short video na yon merong nakapanood. Tapos pinabibigay sa iyo ni ma'am. Thank you, ate. Yan, pinabibigay sa iyo ni ma'am para makatulong daw sa iyong kalagayan. Ito ay 1.5. Siya, salamat po sa Kuya Benji at sa inyo pong nagbigay ng tulong po. Marami pong salamat. Maibibili ko na rin po ng maintenance ko po muna. At sana ito yung simula. Ano? Opo. Salamat po. Pasasalamatan po natin Maraming salamat po kay Ma'am Lani Abante. Siya po yung nagpadala ng 1,500 para kay Ate Maribel. Opo, salamat po. Basta dasal lang ha. Opo. Walang imposible kay God. Tapos, ayan, tulad ni Kuya Benji, ate,
Yan, ibibigay ko ulit sa'yo si si Father Al, si Venerable Aloysius Schwartz. Siya yung aking inspirasyon dun sa ginagawa ko ngayon. Kalakip nito yung panalangin sa likod. Dasalin mo siya palagi para din dun sa iyong intention. Yan, walang imposible kay God, Ate Opo, Maribel. salamat po, salamat po. Siya yung tutulong sa atin para magpadala ng mga tao na makakatulong sa iyong kalagayan at para dun sa iyong kagalingan. Salamat po. Again mga kababayan, kung gusto niyo yung ginagawa ni Kuya Benji, and then this time, para higit po nating matulungan si Ate Maribel, mga kababayan, please share this video po.